O baka pininturahan lang kasi ilo-launch yung Esplanade? So abangan nyo mga kaitsubero, nandito daw si Mr. President BBM. So unahan ko na kung ako ang tatanungin, mas gusto ko na gawin na lang siyang hotel. Bakit? Kasi marami namang way, marami namang paraan para magpadala ng mga letters or mga messages. Hello mga kaitsubero, magandang umaga sa inyo lahat and nagbabalik na naman tayo dito sa Maynila kasi marami sa inyo ang nag-request, nagme-message sa akin na pasyalan ko daw ang, ayan. Pasyalan ko raw ang Manila Post Office kasi pinipinturahan na, tapos sa likod mismo ng Post Office dito nga sa Pasig River makikita nyo yung Esplanade. Yan yung pupuntahan natin mga kaitsubero. Ayan. So yung last na update natin dito sa Manila Post Office was November 2023 and nagawan natin yan ng noon at ngayon. So sa mga hindi pa nakapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description below para mapanood ninyo. Halika, samahan nyo ako, baba tayo doon. Punta tayo ng Esplanade ng Post Office Building. Okay, so nandito na tayo sa Jones Bridge. Tawid tayo doon sa kabilang side. So I'm sure naman lahat kayo familiar kay William A. Jones. Kung bakit tinawag itong Jones Bridge, So, ang Jones Bridge na ito ay meron siyang Beaux-Arts architectural style. Ayan, kung makikita nyo. Lalong-lalo na itong mga lamppost. So, noong 2019, during time ni Mayor Isko Moreno, ipinaayos ito, tapos kinumission niya si Jerry Acuzar. Ayan, siya yung gumawa ng mga lamppost na to. And ang pagkakalam ko, donated lahat ito itong mga lamppost na to dito sa Jones Bridge. Ayan. Ang pagkakalam ko correct nyo ako kung mali ako. So dahil nga Beaux-Arts architectural style itong Jones Bridge, yung ginawang Esplanade, siyempre, ibinagay din dito sa tulay na ito. Beaux-Arts din yung style niya, baba tayo doon. Boss, salamat punta tayo dito. Tingnan natin yung ginawa nila. Ay, Engineer Saeng. Bagong project. Oo nga Ganda ni launch na po ba ito? Ngayon, mamaya ng 4. Pero pwede ako makiat? Ay, pwede. Talaga po. Salamat po. So, abangan nyo mga kaitsubero, nandito daw si Mr. President BBM. Ayan. Ket tayo dito. Ayan. Wow. Very nice. Dito muna tayo. So hindi pa tapos papunta dun sa may Intramuros. Hanggang dito pa lang sila. So karamihan ng mga nandito ay mga tao ni Jerry Acuzar. So yung mga lamppost na yan mga kaitsubero ay gawa rin ni Jerry Acuzar. Kagaya rin ng lamppost ng Jones Bridge. Ayan. So alam naman natin lahat na
si Jerry Acozar ay ang Secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development na inappoint ni President Bongbong Marcos. Ayan. Kita nyo, match na match siya dun sa Jones Bridge. Itong ginawa nilang esplanade. No? Ayan. And of course, sa Manila Post Office, talagang ibinagay siya dito. So, eto ngayon yung makikita nyo talagang pinipinturahan na itong post office building, Oh. Buti naman. 'Di ba? So dito tayo. So launch na pala ito mamaya. Pero syempre hindi na tayo mag-i-stay dito hanggang mamaya, Kasi gabi na 'yun eh. Masyado nang late para sa atin. Diretso ng araw kayo. Ikaw, manama ka na. Baba nga tayo doon. Nice. Mga DNR, naglilinis sila. Ayan. Tatanggal sila ng mga basura. Very nice. Maganda yung ginawa nila rito, At least may pasyalan ng mga tao. Pero hopefully, hindi ito bahayan ng mga kababayan nating mababait. Kasi kapag kailangan dito may magbabantay 24/7. Kasi kapag wala, tutulugan lang nila ito, dudumihan lang nila. Sayang lang itong ginawa ng gobyerno. Sayang lang itong esplanade na ito kung ganun yung mangyayari. 'Di ba? So ito parang hindi ako nagkakamali, fountain itong ginawa nila. Ayan, may pailaw pa, Okay, so diretsuhin natin ito hanggang dyan sa may Santa Cruz Bridge. Tingnan natin kung hanggang saan yung nagawa na nila. Ayan, so karugtong din ito ng ang Arroceros Forest Park. Ayan. Hanggang dito pa lang sila. Ayan. Okay? So hindi pa sila umaabot doon. Okay, bumaba na tayo mga kaitsibero. Okay, so January 17, 2024 mga kaitsibero. And ang oras na natin is 8:10 na ng umaga. So, ilo-launch nila itong esplanade dito nga sa likod ng Manila Post Office Building. Ang mangunguna niyan ay ang ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Ayan. So, abangan nyo na lang mamaya mga kaitsubero. Hindi na ako makakapunta dito. Panonoorin ko na lang yung mga
post ninyo sa Facebook. Oo nga, napinturahan na siya mga kaitsibero. So hindi ko alam kung nire-restore na itong Manila Post Office o hindi pa. O baka pininturahan lang kasi ilo-launch yung Esplanade para naman syempre hindi pangit tignan, di ba? And alamin natin dun sa gwardiya kung nire-restore na siya. So nakausap ko yung guard dito sa Manila Post Office. So hindi pa siya nire-restore. Pinipinturahan lang talaga siya. Pininturahan lang talaga. Hindi pa sinisimulan yung restoration Kasi nga dahil dun sa ilo-launch nila na Esplanade ng Pasig River. And pupunta pa si BBM kaya syempre parang maganda namang tignan. Hindi pangit sa video or pictures. Kailangan nilang pinturahan muna itong Manila Post Office building. So, kasi kung nire-restore na ito mga kaitsubero, may mga cover na ito or may mga scaffolding na or tinakpan na nila ito. Di ba? And wala naman tayong makitang mga scaffolding. Di ba? So, yung pininturahan pa lang nila ay yung sa labas. I don't know kung ito pipinturahan din muna nila pansamantala. Siguro dito sa side na to hindi na muna yung side lang na yon sa likod. Ayan, so meron tayong topic na pag-uusapan. Pag-usapan nga natin yung Manila Post Office na yan. Meron akong question sa inyo. Kayo ba ay mas prefer nyo ba na i-retain as Manila Post Office ang structure ng Manila Post Office building o mas pabor kayo na gawin siyang hotel kagaya ng ginawa sa Singapore? So unahan ko na kung ako ang tatanungin, mas gusto ko na gawin na lang siyang hotel. Bakit? Kasi marami namang way. Marami namang paraan para magpadala ng mga letters or mga messages na hindi natin kailangan ng post office. Ngayon, kung kailangan mo ng mga big mails, pwede naman sa ibang mga branch nila. Hindi naman na kailangan dito. And isa pa, mas gusto ko siya na gawin ng hotel para mas malinis na rito, mas maayos dito sa area na ito na talagang nooy binahayan na. Naging squatter na tong area na ito. Ayan. So, yun lang yung aking opinion about dito sa Manila Post Office. Kayo ba mga kaitsubero? Saan kayong mas pabor? Please comment below mga kaitsubero. Ayan. Okay, punta tayo dun sa sa kabilang side. So, ito yung tinatawag na riverside ng Pasig River. Okay, so na-confirm ko na si Acozar pa rin ang nag-design ng mga lamppost dito sa kahabaan ng Esplanade. Ayan, same as the yung mga lamppost ng Jones Bridge. Ayan. So nakausap ko si Engineer Glenn. And maraming salamat sa iyo, Engineer Glenn. Ayan. Alam niyo ba mga kaitsubero, noon nung hindi pa naayos itong Jones Bridge, may mga nakatira dito sa ilalim ng tulay. Pero ngayon wala na kasi 'di ba inayos na itong tulay. And wala na, lalo na ngayon meron ng Esplanade Ayan. Okay mga kaitsubero, so mag-aalas 11 na ng umaga. So galing na tayo dyan sa Esplanade. Ayan. So ulitin ko lang ilo-launch itong Esplanade mamayang hapon ng alas 6. At pangungunahan yan ng Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. Ayan. So kahit paano dito sa Maynila mayroong konting mga nagbabago na. At makikita natin talagang
kahit papaano nawawala na yung mga dating squatter area. Sorry sa word ah. At least kahit papaano ngayon nababawasan na. Pero ang question dito, ang tanong natin parate, ito ba ay mami-maintain after ng 1 year, 2 years, 3 years, or even 5 years? Ano na kaya ang magiging itsura nito after 5 years? Ano? So yun yung aabangan natin kung kaya bang i-maintain ng Maynila ang kalinisan at kaayusan ng esplanade na ito ng Pasig River. Ayan.